Nagpaliwanag si Attorney Michael Poa kaugnay ng nangyaring meeting ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong 2023. Ayon sa auditor na humarap sa impeachment trial, hiniling noon ng kampo ng bise, audit query na lamang ang ibigay sa halip na audit observation memo sa Office of the Vice President. Nakatutok si Ian Cruz. Tinanong ng ilang senator judge si State Auditor Roderick Wamil sa nangyaring pulong sa pagitan ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong September 2023. Sabi kasi ni Wamil, sa pulong na yon, hiniling ng kampo ng bise na wag silang bigyan ng audit observation memo na naglilitanya ng mga nakitang paglabag sa kanilang liquidation ng confidential funds. Sa halip, baka maaring bigyan na lang sila ng audit query. Tumanggi ang COA dahil labas ito sa itinakdang proseso. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kaya hindi po kami nagbigay, Your Honor. Kasama sa pulong na yon ang dating staff ni Vice President Sara Duterte at ngayon kanyang defense counsel na si Attorney Michael Poa. Hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case. Sa isang punto, tumayo si Poa para magsalita. Could you just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting? Unfortunately, counsel, no. You will have the appropriate opportunity during your presentation of evidence. Tinanong ko si Attorney Michael Poa kung talaga bang hiniling nila sa COA na magkaroon ng audit query. Wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin, kung kaklarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, diba? Ang gawin nila. Ayon sa website ng COA, ang audit query memo ay inilalabas ng COA auditors sa kanilang ino-audit na ahensya para maidokumento ang kanilang mga tanong patungkol sa kanilang pagsusuri. Layo nitong masagot ang mga tanong na maaaring maging daan para maging klaro ang audit o maging daan para mag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM at iba pang notices. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.